Hey guys! Okay, medyo busy ang person ngayon kasi nag-ayos ako ng mga documents ko and napansin ko yung certificates ko nung kumuha ako ng board exam. And naisip ko na i-vlog ko to ngayon para makapagbigay ako ng ilang tips and ma-share ko yung naging journey ko nung nag-take ako ng board exam. Nag-take ako ng board exam last 2017, September 27, 28, I think, to be exact. Okay, so 2 days exam yun, guys. So sa first day, isang subject lang kami. We have Industrial and Power Plant Engineering. And then sa second day is dalawang subject yun, guys. Meron in the morning and then the afternoon. Okay, sa the morning, ang first subject namin dun is mathematics and engineering economics. And then sa afternoon naman, guys, we have machine design. Okay, so bali yung board exam namin is composed siya ng 3 subjects and then 2 days. Kada subject, guys, is 5 hours yung allotment time namin sa pagsagot. Okay, so kaya kailangan ma-practice mo yung mabilis na pagsosolve and then at the same time dapat tama, 'di ba? So ngayon, guys, bibigyan ko ngayon kayo ng mga tips kung paano mo nga ba mapapasa yung board exam in just one take. Okay. So sa akin kasi, guys, one take ko lang siyang nakuha. Pero hindi lang yun basta-basta kasi talagang magdadaan ka sa butas ng karayom, guys, para maipasa mo siya. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng tips para maipasa nyo siya in just one take. Tip number 1 ko sa inyo, guys. Mag-enroll tayo sa review center. Okay? So, by the way, guys, ang review center ko is Prime Review Center. Ipakita ko sa inyo yung ID ko. So, ito siya, guys. Huwag nyo na lang tingnan tong picture. Okay. So, bakit dito ako nag-enroll? Kasi, guys, that time, itong Prime Review Center, guys, is mataas yung passing rate niya. Okay, so yun yung unang titingnan nyo, guys. Kailangan mag-research din kayo sa background ng review center. Kasi, syempre, bakit ka mag-enroll dun sa mababa lang ang passing rate, diba? So, dito na tayo sa masubok na lang nakakarami, diba? So, ano nga ba yung mga advantage kapag ka nag-enroll ka sa review center? Okay? So, unang-una na dyan, guys, is organized. Okay? So, paano? Diba kasi sa review center is pino-provide na nila, guys, lahat ng mga kailangan mong review materials. Okay? Like yung mga books, handouts, syllabus, mga practice test. Okay? So, pero yan, guys, binibili mo yan. And natandaan ko, guys, that time is may mga promo. So, yung mga early bird, diba? Sa pagka ka nag-enroll, makaka-avail ka ng ganitong book, may mga discount ka, yung mga ganon. Okay, so may mga pa-freebies naman yung mga to. Okay, so ano pang advantage mo dyan, guys? Proper guidance. Okay, kasi may mga instructor tayo dito. Saka yung mga instructor dito, guys, is mga professional talaga. Ito yung mga usually mga nasa top ng board exam, mga nagtatap, top notcher. Kung basta yung mataas ang mga nakukuha nila. Kaya, guys, magtitiwala talaga tayo. Saka, sa na-experience ko kasi that time, sobrang galing nilang magturo. Kasi sobrang liwanag. And then, maintindihan mo talaga. Kasi, technique talaga yung tinuturo nila. Diba, nung nag-aaral tayo nung college, mga long method yung tinuturo sa atin, diba? So, sa review center, guys, mga shortcuts. Pero, ano siya, technique na yun eh. So, yun na yung mga tatawag natin mga life hacks para mas mapabilis mong isolve yung problem solving. Kasi, guys, limited lang yung time natin sa pagsasagot. Hindi ka pwede magsasagot ka ng isang questions 30 minutes, di ba? So, 5 hours lang ang allotment time mo sa isang subjects, di ba? So, kailangan i-manage mo yung time. So, kaya maganda may review center ka para may flow yung pagre-review mo and then, yun nga, organize siya, guys. And isa din sa mag-advantage dito is mamomotivate ka. Kasi, di ba, class kayo, may mga classmate ka, nakikita mo yung mga classmate mo, ang gagaling mga mag-solve, di ba? So, ma-attract mo yung energy na yun na ang galing nila, ang sisipag nila magsagot. So, ikaw din is mamotivate ka and then ma-attract mo yung mga energy nila, magsasolve ka din, di ba? Then, matcha-challenge ka din na nakikita mo sila, ang galing nila, di ba? Mapupush mo yung sarili mo na
mag-review pa na mag-review. Okay? So, yun yung nakita ko sa mga advantage. Tip number 2. Okay? Mostly, sa mga review centers talaga guys, is nasa Manila sila. Okay? Yung Prime Review Center, located to sa Moraita. Malapit siya sa FEU School. Okay? And then, kaming mga classmates ko is from Bulacan pa kami. So, travel time is, I think, mga nasa 3 to 4 hours. Kasama na traffic doon guys. Okay, so, di ba nakakapagod, babiyahe ka, after ng class mo, ilang oras lang, and then babalik ka na naman sa Bulacan, di ba? So, nakakapagod. Ang tip ko sa inyo guys, if may budget naman, is, and then, kung marami naman kayo, group kayo, pwede kayo guys, mag-rent na lang kayo ng apartment, or dorm, or bed space, di ba? Para mas convenient kayo and makafocus kayo sa pag-review. Kasi guys, nakakapagod talaga, lalo sa biyahe pa lang, di ba? So, mag-aaral ka pa, babiyahe ka ng malayo, di ba? So, and then baka, syempre, araw-araw yun, ilan yun? 3 months ka, ganon. So, baka magkasakit ka pa pagdating ng exam day mo, di ba? So, kailangan, alagaan nyo rin yung sarili nyo, guys, kasi mahalaga yan. Kaya, that time, I think, 6 kami sa isang room. Okay, so, sama-sama kami doon nagre-review. Tapos yung review center namin is, pwede mo naman siyang lakarin and then pwede ka rin sakay ka rin ng jeep para mas mabilis, di ba? Okay, so advantage nito, ayun, pwede din kayo dito mag-brainstorming, so tatanungin mo yung kasamahan mo, lalo na guys, kung meron kayong kasama na matatalino. Yun talagang guys, tinatawag nilang wizard. Okay, pag sinabi kasi na wizard, ito yung mga type ng tao na talagang pinagpala. Matalino talaga sila guys, kahit anong gawin mo. Mabasa lang nila yung problem, alam na nila agad yung i-solve. So, ako kasi guys, is average lang talaga ako nun. So, yung tinatawag nila na lizard. Okay, so dalawa kasi yung category na, lang naman to guys, parang tawag lang naman nila yun. Merong wizard and then may lizard, okay. Pag sinabing wizard, ibig sabihin no, matalino ka, ikaw yung type nga ng person na makita mo lang yung problem is alam mo na agad siyang isolve. So, yun. Pag lizard naman is kailangan mo pa talaga siyang aralin na aralin. Hindi ka naman sa sobrang mahina. Ibig sabihin lang nun guys is kailangan mo lang ng extra effort pa para maintindihan mo yung problem. So, yun. So, kay advantage din to guys. Tip number 3. Practice problem solving daily. Okay? Guys, matetest kasi dito yung speed and accuracy mo sa sasagot ng exam. Okay? Kaya nga 'di ba sinasabi nila na the more the merrier, 'di ba? So, the more na marami kang sinasagutan na problem solving, mas marami kang na-encounter na problems. Kasi guys, yung mga lumalabas naman sa board exam is kadalasan nauulit siya sa mga previous exam, 'di ba? Yung mga dati nag-board exam is lumalabas dun guys yung mga tanong. Tapos same lang din naman ng sagot. Di na nila binabago yung mga given. Kaya kung, example, sa dami mo nang sinolve, lalo na guys, yung mga mahabang problem solving, yung doktong-doktong kukuhanin yung mga value, diba? So, kung susolve mo yun na lahatan, maubos talaga yung oras mo. Baka 30 minutes, nandun ka pa rin sa questions na yun, diba? So, ang ginagawa namin na technique din guys, naturo lang din naman sa board, sa review centers, na natawag nila na LuxFab. Okay, so pag na-encounter mo yung problem na to, wag mo na siyang isolve. Tandaan mo na lang yung sagot, lalo na yung mahaba. Kasi gets naman din yan yung mga nagbibigay ng mga exam na yan. Hindi naman to sasagutan talaga, hindi naman ito isosolve talaga ng mano-mano. Talagang tatandaan mo lang yung sagot. Okay? Kaya dapat ma-practice ka na mag-solve ka ng mag-solve kasi yun talaga. Umagahan, tanghalian mo, merienda mo, problem solving talaga. Ganyan talaga. Yan ang mangyayari sa'yo guys kapag nagre-review ka. Okay, so kung matalino ka naman talaga na no need mo na yung mga ganyan, so okay yun. Mas okay, di ba? So kung ikaw is tulad ko na lizard, kailangan talaga ng extra effort. Okay, so yun yung advice ko sa'yo. Mag-solve ka na mag-solve para ma-practice ka. Tip number 4. Focus on time management. Okay? So, di ba nga, 3 subject yon. So, kailangan magaling kang mag-manage ng time mo. Hindi pwedeng
nag-solve ka ngayon ng math, sisingitan mo ng machine design, sisingitan mo ng power plant engineering, di ba? So, example, from, let's say, 1 p.m. to 4 p.m., ang gusto kong isolve, math ako, focus ako sa math. Okay, so, lahat ng mga problem solving sa math, mathematics, engineering, economics, so solve ko. Okay, so, and then, 1 hour, pahinga, okay, rest muna. Siyempre, kailangan natin yung rest. Or kung gusto mo kahit mga 3 hours, so sleep ka muna. And then, sunod, ibang subject naman. Let's say yung machine design. So, solve ka ng problem machine design, kabisado ka ng mga formulas. Okay? So, dapat organized din and maayos din yung time management mo. Mahirap kasi guys na paiba-iba ng sinosolve mo. Nagsiningitan mo ng math yung machine design, nga ganun. So, kahit ikaw, malilito ka dun eh. Diba? So, kailangan, i-organize mo muna yun. Ayusin mo yung body clock mo. Actually, di mo talaga maaayos kasi may times talaga na hindi ka na matutulog eh. Sa kakasolve, di ba? So, yung sasabi nga na kailangan mag-rest. Wala, yung enough, hindi yun enough eh. So, makatulog ka nga lang ng 2 hours, 3 hours, so masaya ka na eh. Kasi nga, yun na yung pinaka-pahinga mo eh sa lahat, sa buong pagre-review mo eh. Okay? So, isa yan, sa kailangan ma-establish mo ng maayos yung time mo. Tip number 5, ask for guidance. Okay? So, kailangan magpipray tayo lagi kay Lord and then magsisimba tayo. So, hindi lang naman sa mga ganitong times, 'di ba? So, kasi guys, based talaga sa na-experience ko kasi halo-halo na yung mafe-feel mo during your review. Ay, yung journey mo sa pagre-review and then sa exam day mo. So, halo-halo na dyan. Nandyan na yung stress, nandyan na yung pressure, then yung expectations. Lalo na kapag alam ng buong barangay nyo na magte-take ka ng board exam na yung anak ko nagre-review na, 'di ba? So mape-pressure ka kasi ayaw mong mapahiya yung pamilya mo, 'di ba? So ayaw mong malaman ng barangay mo na hindi ka nakapasa, 'di ba? So sobrang hirap labanan ng mga ganong factors, guys. Lalo na yung expectations. Sobra pressure. Yun ang napakahirap labanan. Kaya kailangan mag-pray lang tayo lagi kay Lord para palakasin niya yung loob natin and then at the same time magtiwala lang tayo sa sarili natin, guys. Kasi yun ang kailangan nakatatak sa sarili mo na kaya mo yung ipasa, na kaya mo tong lahat, kaya mo kabisaduhin lahat, kaya mo sagutan to lahat. Lagi mo lang itatak sa isip mo, sa puso mo na lahat yan kakayanin mo. Lagi ka lang positive kasi hindi ka pwedeng mag-isip ng mga negative dito kasi matatalo ka talaga eh. Matatalo ka eh. Wala, hindi kasi yan papasok lahat sa utak mo, yung mga inaaral mo na yan. Kung puro negative thoughts ang nasa isip mo, di ba? And then, aside from that, humiling din tayo kay Lord na bigyan tayo ng malakas na pangangatawan and maayos na pag-iisip. Kasi, syempre, sino ba naman may gusto na magkakasakit ka, di ba? Ito nga ang kailangan natin eh. Malusog na pangangatawan, lalo na sa araw ng exam. Kailangan healthy mind tayo, healthy body, wala tayong nararamdaman. So, ang magandang maramdaman mo dun is excitement talaga. Yung excited ka nang magsagot, excited mo nang ipasa yung board exam. Okay? So, yan ang pinaka-tandaan mo. Lagi kang magpipray kay Lord. Ilan lang to sa mga tips na dapat na alam mo. Okay? So, personally, ito yung mga ginawa ko eh. Kaya, napasa ko siya in just one take. Okay? So, it's up to you kung meron kang sarili na way, kung paano ka mas mapapadali. Okay? So, sa akin, yun yung mas naging effective. Kaya, naipasa ko yung board exam. Okay guys, so pakita ko sa inyo yung mga ilan sa mga documents ko dito. Certificates. Okay, so itong guys, certificate ko to. Ito yung diploma ko guys, nung graduate ako, Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa Bulacan State University. And then, ito naman guys, so wag niyo nang tingnan yung picture ko. Ito naman yung certificate ko guys, nung nakapasa ako ng board exam. So, may bibigay sa inyong ganyan guys, ayan. So, ito yung pinaka-certificate mo na isa ka ng professional. Isa ka ng mechanical engineer. Okay? And then, nandito naman guys yung mga
license ko, yung card ko, okay? So, tatlo na siya, guys. Kasi, okay, tatlo na siya. Kasi yung una, guys, ito yung binigay nung, no October. Kasi October 3 lumabas yung result ng exam eh. So, ito, by October 18, ito yung registration date ko, 2017. So, ito yung una kong license card. And then, every 3 years kasi to guys, nire-renew mo. So, by the way, kailangan mo dito ng mga CPD points. And, next is, ito, 2023 naman to guys. So, ito yung bago rin yung 2023. And then, yung ngayon guys, yung pinaka-updated is 2026. Okay, valid to hanggang 2026. Okay. So, by the way guys, may mga CPD points tayo na kailangan i-maintain. So, ngayon kasi di ko na alam kung ilan pa ba yung CPD points kasi based kasi dun guys sa last na renew ko. So, pina-renew kasi to guys na classmate ko. Okay, nung friend ko din. Na sabi, pag OFW daw is exempted na siya sa CPD points. So, kailangan mo lang is mag-provide ka ng mga proof na nag-work ka sa abroad. Okay, na OFW ka. So, i-provide nyo lang yung ARC card nyo, and then yung ID, company ID nyo, yung mga ganun, or contract kung meron. Okay, kung meron kayo. So, yun lang guys. Hindi naman sila ganun kahigpit, and then may fill upan ka lang din ng mga form doon, ng mga information mo. So, pwede mo naman i-directly na pipicture mo na lang siya after mo siyang fill upan. And meron pa guys, ito yung result ng board exam mo. Okay, so tingnan natin. So, huwag nyo nang alamin guys, basta nakapasa ako. Okay, so naka-indicate dito guys yung tatlong subjects, yung Industrial and Power Plant Engineering, Mathematics, Engineering Economics, and Basic Engineering Sciences, and Machine Design, Materials, and Shop Practice. Okay, so each subject guys, may mga relative weight to. So, for Industrial and Power Plant Engineering, you have 35%. And mathematics is 35%, and machine design is 30%. So, total of 100%. So, may mga conditions kasi dito guys sa baba. So, may mga nakasulat din sa baba ng conditions. Okay? To pass the examination, an examinee must obtain a general weighted average rating of at least 70%. So, kailangan yung total mo sa tatlong subjects na to is 70% pataas. Okay? So, lower than 70 is fail. Okay? And then, may isa pa ang condition. With no rating below 50% in any subject. So, meaning, kahit na naka 90 plus yung score mo sa dalawang subjects, and then yung isang subjects mo, let's say math, is naka-score ka ng 45, so, bagsak ka pa rin. Kahit na pasado siya na, pag, halimbawa, in-average mo siya, di ba? Kahit makalagpas ka ng 70% and meron ka namang rating na below 50, so still fail pa rin yun guys. So, yun yung mga condition nun. And then, kapag di mo na ipasa yung exam mo ng 3 beses na sunod-sunod, so, kailangan mong mag-take ng another exam only after the lapse of 1 year. Okay, so kailangan magpalipas ka muna ng 1 year para mag-take ka uli. So, magre-rest ka pagka nakatatlong fail ka na sa exam. Okay, so yun lang yung nakalagay dito sa sobre na to guys. So, by the way guys, ma-share ko lang. Yung lucky number ko talaga is number 10. So, okay. So, bukod sa birthday ko is number 10. So, yung seat number ko din sa board exam is number 10. So, ayun yung nakalagay dito guys sa sobre. Kaya, lucky number ko talaga guys is number 10. Yun lang guys, and sana nakatulong ako sa inyo, sa mga students natin dyan na nag-iisip na kung ano nga bang kakahinat na nila kapag nag-take sila ng board exam, kung ano bang dapat nating gawin, anong mga preparations, di ba? And then sa mga malapit na mag-board exam, sana mapanood niyo yung video na to, and sana makatulong sa inyo para makapag-prepare kayo ahead of time. Once again, I'm Engineer Kim, and this is my daily dose of tips. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!